Okay, marami kasi siyang reason na talagang palaisipan po sa atin kung ano ba talaga ang totoong nangyari. So, medyo paggabi na mga amigo at syempre nandito lang tayo sa bahay, tayo ay nagmumuni-muni kung ano ang ating gagawin, ano ang ating medyo okay naman. Medyo okay naman po mga amigo ang aking nararamdaman ngayon kumpara ng mga nakaraang araw. So, kagagaling lang tayo at sumundo tayo. Sumundo tayo kila Chamame na wala naman tayong sinundo. Sumundo tayo sa Thailand pero wala naman tayong sinundo. Nakakalungkot lang na hindi naman sa hindi ka makamove on, pero marami kasi na gumugulo sa isipan ko bakit nagkaganon. Kasi maliwanag naman ang usapan namin dalawa ni Chamame na pupunta siya ng Pilipinas, tapos mag-aaral yung mga bata, iiwanan niya, babalik doon. At pagbalik sa niya doon, ayusin yung mga project, and then after noon, balik uli sila dito. Liwanag yung usapan. Yun nga ang sabi sa akin ng mga kaibigan ko, may mga reason kung bakit nangyayari yung mga ganito. So, base sa aking mga kaibigan at aking mga nagmamahal sa atin sa buhay, may mga talagang dahilan na maaaring i-reveal ng Panginoon sa future. So up to now ay hindi pa kami nagkakausap ni Chamame at hindi pa kami nagkakaliwanagan kung ano yung mga pangyayari regarding po sa hindi nila pagtuloy sa Pilipinas. So inaantay ko lang at kahit mag-voice message lang okay na. Pero nagpa-message na ako kasi nung nakaraan kay Ate Lulu. Sabi ko, Ate Lulu, baka naman po pwedeng tulungan mo ako. Gusto ko lang naman kasing malaman ang talagang dahilan kung bakit sila Chamame ay hindi natuloy. Totoo ba yung sinabi niya kay Aya na kay Aya yung tumuloy kasi wala mag-aalaga kay Sophie at kay Alima? Totoo ba yung sinabi niya sa akin na may problema ako sa Pilipinas at ayaw daw niya makulong, ayaw daw niyang maipapulis? Totoo ba na kaya ayaw niyang pumunta is mahal ang ticket or mga ganyan? Marami kasi siyang reason na talagang palaisipan po sa atin kung ano ba talaga ang totoong nangyari. So, sa atin mga amigo ay medyo medyo talagang naaawa lang ako kay Misma sa mga bata dahil sa mga batang ito, sobra talaga akong nag-invest ng feelings at saka sobra akong ipinakita sa kanila na napaka-importante ng edukasyon. Minsan talaga, ang isang tao kapag walang tiwala sa iyo ay mapag-iisipan na ikaw ay masamang tao. So, sabi ko nga ay sabi ng mga kaibigan ko mag-move on ka, sabi niya. Oo naman, siyempre kailangan mag-move on. Sabi nga ng mga friends ko na ito, meron pang akong kaibigan na sabi niya gano'n sa akin. Sabi niya gano'n, may mga reason yan kung bakit hindi sila natuloy. Yun po. May mga reason kung bakit hindi sila natuloy at in the future ay pwedeng i-reveal yun ng Panginoon. So, alam mo, nagbigay pa ng sample yung isa sa kaibigan natin. Sabi niya gano'n. Baka kaya hindi natuloy sila Chamame, baka kapag natuloy sila dito ay yung responsibility na bilang isang guardian ay hindi mo magampanan. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi niya baka hindi mo magampanan yung pagiging guardian, kaya inalaw ng Diyos, ng Lord na hindi sila matuloy, baka magkaroon ka ng problema. And then ang sabi pang gano'n ay baka pag natuloy sila at umalis si Chamame at ako magbantay sa tatlong bata, baka merong hindi inaasahang pangyayari na maganap at yun hindi mo
makayanan na gampanan, parang ganun, responsibility. And then, ang sabi pang ganun, kapag nandito na ang mga bata, ay, at ikaw ay naging guardian niya nan, kagaya niyan, sobrang higpit na sa social media, baka mamaya ay makita na kung ano yung gawin sa'yo ng mga taong nagagalit sa'yo, yung mga ganun. So, iba-iba yung kuro-kuro nila about sa nangyari. Kasi sa akin, parang, parang sa isang idlap lang na sobra akong nahihiya sa mga sponsor na hindi pinahalagahan yung pinahalagahan. So, open naman ako para mapag-usapan at malaman kung ano ang dahilan at bakit nangyari mga to. Wala akong idea mga amigo kasi nakita nyo mga sa video pagka nag-usap kami ni Chamay, masaya siya. Diba? Nag-usap kami ni Chamame, kausapan niya si Lenlen, sila Bejun, masaya siya. Maraming tanong kung bakit ganun. Ngunit nung nag-usap nung voice message, uling message ni Chamame sa akin, ang sabi niya sa akin tatawag daw siya pero hindi naman na siya tumawag. Nag-voice message ako pero hindi naman na siya nag-reply. So, mag-aantay lang ako kung dapat pa ba ako mag-antay sa mga isasagot niya. Kasi, dapat niyang maipaliwanag sa akin kung ano yung talagang nangyari, kung bakit nagkaganon. Kung bakit nagkaganon. Kung bakit bigla na lang nabago ang lahat. So, syempre, iba yung dating sa family ko Ibang dating sa nanay ko. At ibang dating sa kay Lenlen na bakit naman ganoon? Bakit naman ganoon? Na naging totoo naman kami sa kanya pero bakit hindi siya nagpakatotoo sa mga desisyon niya, di ba? So, hindi ko naman ipipilit ang aming sarili at aking sarili sa kanya, sa pamilya niya. At gusto kong malaman ninyo na lahat ng desisyon ito ay sa kanya nagmula. Hindi naman ako hindi ako loko-loko na magbo-book ng ticket at sasabihin pumunta kayo dito nang walang walang kasiguraduhan. So talaga 100% talaga parang sa akin matutuloy sila. Parang talagang alam ko na matutuloy sila. Pero nagtataka na lang ako dahil nung time na sa Thailand kami, yung time na gusto niyang rebook yung ticket, which is di naman po pwede kasi nakalipas na ang 24 hours para ganun. At saka iba-iba ang policy ng mga airlines at mga ano. So sobrang nalulungkot ako kasi hindi lang naman kasi yung pera ang na-waste, kundi yung effort ng bawat isa, especially sa family ko. Handang-handa na kami. At siguro, yun nga lang niisip ko ngayon, kami, na baka siguro dahilan, meron talagang mas matinding dahilan kung bakit ganun. Kaya kung ano man yung mga bagay na tingin ko ang dahilan, ay baka siguro hindi pa time para sa kanila. Nung time na nag-iiyak na si Misma, sabi ni Michael, ay siya ang nag-comfort at nilibot niya sa Paseo Maritimo. Nakita ko naman na nakita ko si Misma nandoon. So, sobrang nasasaktan ako para kay Misma kasi si Misma ay parang anak ko na same ni Kylie. Hindi ko kaya na umiiyak si Kylie. Hindi ko kaya na nasasaktan ng aking anak. Same kay Misma. Iba ang aking pakiramdam sa mga tao. Iba yung aking feeling sa mga batang ito na nag-invest talaga ako. Kaya hindi nyo maalis sa akin kung bakit gano'n na lang ako ka-attach sa kanila. So, syempre, ako naman handa naman ako kung ano man yung kung will pa ba ni Lord na makarating si Misma dito, is welcome naman ng bahay. Pero ang sa akin lang sa ngayon po mga amigo,
ay si Misma lang ang welcome dito kapag wala na siya sa poder ng kanyang nanay. So, whether ano man mangyari, gusto ko na yung plano ni Misma sa sarili niya, ano yung nais niya si Misma, ay supportado ako. Basta sabi ko ay wag siyang mag-aasawa agad at mag-aral lang muna. So, ganun po mga amigo. Sa lahat ng laban na ito, na kung paano ko pinaglaban ng mga bata, ay hindi po ako hindi lang ako ang sobrang nasasaktan. Hindi lang ako ang sobrang nasasaktan, bagkus sa pati ang family ko, kasi sobrang napalapit kami sa pamilyang to. Ngunit dapat pala sa isang relasyon ay nandoon yung tinatawag na pagtitiwala. At nandoon yung totoong pagmamahal, at hindi dahil merong mga bagay lang na naibibigay ka kaya ka mahal. May mga bagay na alam natin tayo, hindi lang sa pamilya ni Tia Mame, bagkus sa mga bawat pamilya na bawat kaibigan o nating nakikilala. Minsan mahal lang tayo dahil may mga ibinibigay tayo, pero once na ikaw na nangailangan, ay mayroon pa bang tutulong sa'yo? Opo, yung mga gano'n na sana ay ganun pa rin yung nararamdaman, na hindi lang dahil sa mga bagay na natatanggap kaya tayo gusto ng isang tao, bagkus gusto tayo dahil maraming bagay tayong nagawa na hindi lang dahil sa pera. So nakita niyo ang buhay ko at buhay ng pamilya Matinggan. Nakita ninyo kung gaano ako talaga nag-invest ng feelings, at saka papaano ako nagbigay ng tulong sa kanila. Bawat lahat ng mga ibinigay natin, tinulong natin, ay dapat yon ang marirealize at yung kabutihan ang nakikita. Sabi ko nga, hanggat hindi magtitiwala sa iyo ang isang tao, hindi magiging maganda ang inyong relasyon. Kaya sabi ko nga po mga amigo, lahat ng tao ay pwedeng magbago. Pero sana yung mga tao ay magbago para sa ikabubuti at hindi para sa ikasisira ng relasyon. Kaya po mga amigo, ako'y kay Tita Mariton, kay Lola Jenna, humihingi ako ng paumanhin sa mga nasayang at in-expect ninyo na mangyayari. So ako po taos pusong humihingi ng paumanhin, at nawa po sa lahat po nangyari ay pare-pares po tayo na maging okay ang ating nararamdaman. Kasi kung hindi ako galit kay Tia Mame, hindi rin ako sa mga bata, bagkus nanghihinayang lang ako sa oportunidad na sana ay na tatamo ng mga bata or na-experience ng mga bata. Ngunit sabi niya gano'n, na gano'n talaga ang buhay. Gano'n talaga ang buhay, at lahat ay ng mga nangyayari ay may dahilan. So ano man yung will ng Lord, in the future, alam ko na malalaman natin. Pero ang isa lang ang aking natitiyak, na nandito lagi si Kuya Raul para sa pamilya ni Tia Mame. So, maaaring makapagsasalita ako ng masakit o hindi maganda, pero ako'y mananatili sa kanilang puso. At mananatili yung sa puso ko, ang pamilyang ito. Sobrang laki ng ininvest ko at na feelings para sa kanila. Kaya sabi ko, in the future, kung ano man yung mangyari ay kalooban ng Lord. So sa ngayon, maaring hindi ito ang nais ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay nila. Ngunit nakikita ko na mayroong magandang blessing ang matatanggap ng bawat isa. May malaking blessing na matatanggap nila Tia Mame at ang pamilya ko dahil sa mga pagsubok na ito. So sa bawat bukas, bawat pagsarado ng pintuan ay mayroong
blessing na tatanggap sa muling pagbukas ng pintuan para sa bawat isa. So ganun lang po ang buhay. Kapag kami problema ngayon, darating naman, hindi naman araw-araw ay problema. Darating yung time na magiging okay at maayos ang lahat. So yun po mga amigo, muli nagpapasalamat ako sa nag-sponsor sa Pamilya Matinga at maraming salamat po. So hanggang sa muli, maraming salamat po at aabangan ko na maging maayos ang lahat at unti-unti ay mabago ang takbo ng buhay ng bawat isa sa mas maganda at mayroong kapayapaan sa isip at sa puso. God bless po mga amigo at mapagpalang gabi po sa ating lahat.